At sa iba pang balita, umuusad na ho ang pagtalakay at ginawang hearing ng House Committee on Justice at lumabas na sufficient in form ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint laban po yan kay Vice President Sara Duterte. At sa pagpapatuloy ng deliberasyon bukas, uusad na rin ang dalawang kaso niyan sa ikalawang yugto kung saan aalamin kung may sapat ba itong sustansya ang mga nasabing mga reklamo. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden. Yes, Alex, tusok na nga sa forma ang third at fourth impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Pero mula sa apat na impeachment complaint, nauwi na lamang sa dalawa ang reklamo laban sa Vice Presidente. At upang makaiwas na muling mateknikal ang impeachment laban kay VP Sara, nagdesisyon ng House Committee on Justice na iset aside ang first impeachment complaint at tuloy namang winidraw ng mga complainant ang second impeachment complaint na parehong lumabag sa one-year bar rule. There is a motion to declare the third impeachment complaint sufficient in form. Do I hear a second? Is there any objection? Hearing none. The chair declares the third impeachment complaint, that is Father Zabalya et al. Impeachment complaint, sufficient in form. So ruled. There is a motion to declare the fourth impeachment complaint, that is Cabrera impeachment complaint, sufficient in form. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none. The chair declares the fourth impeachment complaint, that is Cabrera impeachment complaint, sufficient in form. So ruled. Kaisang mayorya ng mga miyembro ng House Committee on Justice na may sapat na porma ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kinatigan ng mga ito ang mosyon na ideklara na sufficient in form ang dalawang reklamo, dahilan upang tuluyang lumusot sa unang step ng impeachment proceedings ang Zabalya et al. At Cabrera verified complaints. Nakapaloob bumano sa third at fourth impeachment complaints ang halos lahat ng grounds for impeachment na kinabibilangan ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, other high crimes at iba pa dahil sa umano'y questionabling paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, pagkuha ng asasi na papatay umano kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi maipaliwanag na yaman at pagkabigong ibunyag ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at iba pang aligasyon. And we concluded with voting, in which case both impeachment complaints, the third and the fourth, were both declared to be sufficient in form. Because of that, for our tomorrow's meeting, we will be deliberating on sufficiency in substance of these two impeachment complaints. Bigo naman na umabot sa determinasyon ng sufficiency in form ang una at ikalawang impeachment complaints na inihain ng Makabayan Coalition at ng Tindig Pilipinas. Lumabag kasi ang unang reklamo sa one-year bar rule. Sa botong 22 na pabor, 10 tutol at 0 abstain sa motion ay tuluyang ibinasura ang first complaint. The one-year bar was deliberately placed by the framers to prevent impeachment from becoming a weapon of constant political siege. In fact, it exists to protect the stability of governance regardless of who occupies the office. The one-year prohibition, therefore, is a constitutional shield, not a technical obstacle. Madam Chair, this is not about shielding any individual from accountability. It is about ensuring that when accountability is pursued, it is done
within the exact bounds of the Constitution. Pero hindi raw nagsisisi ang Makabayan Coalition kung mas maaga nilang inihain ang reklamo noong February 2, 2026 kaysa sa itinakdang petsa na February 6 ng Korte Suprema bilang pagtatapos ng one-year bar rule. Hindi sana yung February 6. Hindi kami nagsisisi at hindi kami, at talagang atat na kami na ma-impeach talaga yan si Sara Duterte. Bago naman ang deliberasyon ng Justice Committee ay maagang winidraw ng mga complainant ang ikalawang reklamo sa Office of the Secretary General ng Kamara. Isinumite ang kopya ng withdrawal ng mga endorser na tinanggap ng komite at pinanumpa ang mga complainant para maging formal ang pag-withdraw ng kanilang reklamo. You swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth before this committee? Please answer. Thank you. Iginit naman ni Congressman Bong Suntay na dapat tiyakin ng komite ang partiality ng impeachment proceedings lalo't may listahan anya na lumabas kung saan sinasabing tumanggap ng mali-maletang pera ang ilang kongresista nang iba ay kasama sa Justice Committee. Idiniin niya na mahalaga na malinaw ang aligasyon para maging patas ang komite sa impeachment laban kay VP Sara. Una nang ibinunyag ng 18 sundalo na nag-deliver sila ng mali-maletang pera para sa mga kongresista na pumirma sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Subalit pinagilan ni Luis Trosi Suntay at sinabing irrelevant ito sa determinasyon ng porma. Mabigat kasi may listahan na nilalabas eh. Ang gusto ko po sa ganitong pagkakataon, Madam Chair, naniniwala ako na mas mabuti na tayo mismo ang magharap at maglinaw ng issue kaysa maging bulong-bulungan pa ito. Bigyan natin ng pagkakataon bawat membro ng committee. Pagkakataon mismo na mag-assess ng kanilang sitwasyon or if they can be an impartial member of this committee. Yun lang. Kung sa tingin nila they can be an impartial, then let's proceed. However, if they think that baka pagdudahan sila at pagdudahan yung lalabas dito na resulta, then let's allow them if they want to recuse. Honorable Suntay, with all due respect, unless all your manifestations have complete relevance to the current impeachment proceedings, you're enjoined by the chair to proceeding to your manifestation. Alex, gaya ng itinakdang schedule ng House Committee on Justice, bukas ay tuloy-tuloy na ang pagdetermina ng sustansya ng dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Alex? Okay, Eden, bukod doon sa bangayan ng dalawang ng mga mambabatas dyan, si Congressman Marcoleta yata ay meron siyang parang manifestation yata, pero binara rin siya ng committee chairman. Ano ba yung issue doon? Yung ba yung issue na meron daw yatang unruly na guest dyan sa mismong hearing? Alex, yung unang manifestation sana ni Kong Marcoleta ay ukol din, may kaugnayan din dun sa binabanggit ni Congressman Suntay. Yung pangalawa niyang nagmanifest siya, Alex, ay kaugnay naman dun sa presensya ng isa sa mga complainant sa laban kay Vice Presidente. Ito ay si Mr. Kiko D na naghain ng second complaint at kalaunan, kaninang umaga nga, ay kanila namang winidraw, Alex. Okay. By the way, may napansin ka bang hindi sumipot sa pagdinig ng House Committee on Justice yung ilang miyembro ng National Unity Party, yung NUP, matapos kanilang maghayag sila na hindi nila susuportahan itong ang impeachment complaint kung wala silang makikitang panibagong ebidensya laban dito kay Vice President Sara Duterte. O di kaya, bukas sila sisipot. May mga ganun ba eksena dyan kanina? Alex, the batay doon sa listahan ng mga miyembro ng NUP, medyo marami-rami doon. But definitely si House Deputy Speaker Ronaldo Puno ay wala kanina sa pagdinig ng Justice Committee. Ang kanilang naging statement, Alex, ng kanilang partido ay kung walang lalabas na mga
gunsmoking o mga bago at material na mga ebidensya laban kay VP Sara kaugnay ng impeachment na isinampa sa kanya ay hindi nga nila susuportahan ang reklamo laban kay VP Sara Alex. Ayun, pero bukas malalaman yan dahil mas uungkatin nila at hihimayin yung nilalaman itong dalawang complaint. Eden, no? Siguro, doon siguro sila sisipot. Abangan natin, Alex, kung magpupunta ng personal at sasali dito sa deliberasyon ng sufficiency in substance ng mga reklamo laban sa Vice Presidente ang mga miyembro ng NUP, Alex. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Eden Santos. Mata natin, dyan po sa kamera.